The easy way to memorize Psalms 23 verse 4. I quote verse 4 of Psalms 23. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. The rod and the staff, they comfort me. So, kapag binasa niyo po ang Psalms 23 verse 4, binubuo po siya ng apat na phrases. At since yung nasa verse 4 po tayo ng Psalms 23, i-connect po natin siya sa alphabetical order. Yung pong verse 1 ay letter A, yung verse 2 ay letter B, yung verse 3 ay letter C, and then yung verse 4 po na kinote ko sa oras po na ito ay letter D. So ang gagawin po natin, hahanap po tayo ng mga words start with the letter D na pwede po nating i-connect sa bawat phrases ng verse 4 ng Book of Psalms 23. So, sa unang phrase, sabi po doon, yet do I walk through the valley of the shadow of death. Pinili ko po na word starts with the letter D. Sa first phrase ay yung words na death. So, kapag na remind po sa aking isipan yung words na death, so papasok sa isipan ko muli or madaling ma-recall yung first phrase na yet do I walk through the valley of the shadow of death. So yun po yung first phrase na linapatan po natin ng salita na nagsisimula sa letter D, which is death. So ang pangalawa pong phrase is I will fear no evil. So yung pong pangalawang phrase ay tinutukoy po dito is yung si David ay hindi natatakot. He is brave. So ano pong letter D ang pwede natin i-connect doon sa second phrase? Ang ginamit ko po ay yung words na daring or bold or brave. So, synonymous word po niya ay yung words na daring or brave. I will fear no evil. So, yun po yung pangalawang letter D. Words starts with the letter D na ikinonic ko po sa pangalawang phrase ng talata sa Book of Psalms 23, verse 4. So, mayroon na po akong death, then daring. Yung pangatlo pong phrase is yung sabi ng first phrase, yet do I walk through the valley of the shadow of death. Second phrase, I will fear no evil, for thou art with me. Yun po yung third phrase, for thou art with me. So, yung pong words na thou, for thou art with me, yung tinutukoy po doon, kasama ko ang Diyos. Kasama ni David ang Diyos. So, ang letter D po na pwede po nating i-connect, ano po yung words na starts with the letter D na pwede po nating i-connect sa third phrase na for thou art with me. So, ang ginamit ko po na words starts with the letter D na pwede ko pong i-connect sa third phrase na for thou art with me is yung deity or pagiging Diyos. Hindi si David natatakot kasi kasama niya ang Diyos. For thou art with me. So, deity. Kapag pumasok sa isipan ko yung words starts with the letter D na deity, so marirecall ko po yung third phrase na may kinalaman sa
sa deity, or for thou art with me, so kasama kita, hindi ako natatakot kasi kasama kita. I will fear no evil. So, yung words na deity, nagpapakita po ito ng kasama ni David ang Diyos. Kaya hindi siya natatakot. Yung pong words na deity ay tumutukoy po sa pagiging Diyos. Deity of Christ. So, yun po yung pangatlo na praise at pangatlong words na letter D. Lastly, pang-apat na praise, yung last praise po ng verse 4 ng Psalms 23 is, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So, yun po yung pang-apat na praise. Thy rod and thy staff, they comfort me. So, para po ma-retain sa aking long-term memory, yung praises or praise na may kinalaman sa for thy rod and thy staff, they comfort me, ang pwede ko pong words start with the letter D na pwede pong i-connect sa fourth praise is yung word na distress. Synonymous po yung kinuha ko. Synonymous ng comfort. No, not synonymous. Antonyms. Kabaligtaran ng words na comfort. So, letter D, distress. So, nabuo ko na po yung apat na words start with the letter D. I-connect ko po doon sa apat din na phrases ng Psalms chapter 23 verse 4. At yung una po ay death, pangalawa po ay death, then daring, then deity, pangatlo distress. So kapag natandaan ko po or natandaan po natin yung apat na letter din na yan, sunod-sunod po yan, i-connect po natin doon sa bawat phrase ng Psalms 23 verse 4. For example, okay, unang words, deity. Okay. Ang first phrase is, yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So, yun po yun, death. Unang word starts with the letter D, death. Yet do I walk through the valley of the shadow of death. Secondly, second phrase, I will fear no evil. So, daring. Yung pangalawang D, words start with the letter D is daring. So, matapang, I will fear no evil. So, pangatlong word start with the letter D is yung deity. So, maalaala ko po yung third phrase na for thou art with me kapag yung pangatlo na words start with the letter D ay na-recall ko. So, dapat po nating i-call yung apat sunod-sunod. Death, daring, deity, and distress. So, kapag alam mo po yung apat na yan, madali mo rin po mapapagsunod-sunod yung mga phrases sa isang verse, sa verse 4 ng chapter 23 ng Book of Psalms. So, yun po yung unang phrase, death, pangalawa, daring, pangatlo, deity. For thou art with me. So, walang takot si David kasi kasama niya ang Diyos. Deity means pagiging Diyos or pagiging being God. So, deity. Lastly, pang-apat na letter D, words start with the letter D, is yung distress. So, kapag
kapag na-remind na sa aking isipan yung word na distress, maalala ko po yung words na comfort. So kapag naalala ko po yung antonyms or kabaligtaran ng distress na comfort, papasok na rin po sa isip ko kung ano po yung pang-apat na phrase. At yun nga po ay yung thy rod in thy staff, they comfort me. Comfort. Kabaligtaran, distress. Na kung i-recite ko po, is like this. Una, death. Yet do I walk through the valley of the shadow of death. Pangalawa, daring, I will fear no evil. Pangatlo, deity, for thou art with me. Pangapat na praise, distress, thy rod in thy staff, they comfort me. So, ganun po yung pamamaraan ko kung paano ko po partly na minimemorize ang chapter 23 ng Book of Psalms na binubuo lang po ng 6 na verses. So, yun lang po sa gabing ito. Maraming salamat po and God bless everyone!